Tayo po ay magsisimulang magbasa ng Lucas 20. Narito po ang aklat ni ang ating apostol Lucas. Isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nagpapahayag ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo. Sa Diyos ba o sa tao?" At nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, papatuhin tayo ng mga tao sapagkat naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lang nila ay, Hindi namin alam. kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatang gawin ang mga ito." Nangaral uli siya sa mga tao at isinalaysay ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya yon sa mga kasama at siya'y nanibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nagdabating ang panahon ng pitasan ng ubas. Pinapunta niya sa ubasan ng isa niyang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit pinugbog ng mga kasama ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli Malinaw ba yung ng isa pang alipin message niyo sa labas? at ito man ay pinugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Malinaw ba yung salita? Yung Napag-isip-isip ng may-ari ng Malinaw ubasan, Malinaw ba? ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti ba yata'y ang minamahal kong anak ang papupuntahin ko? Tiyak na siya igagalang nila. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak ng may-ari ng ubasan, nag-usap-usap sila at ang sabi, "Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at nagmapasa atin ang kanyang mamanahin." At siya'y inilabas nga nila sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Paparoon siya at papatayin ang mga kasamang yon at ipagkakatiwala niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, Huwag namang itulad siya ng Diyos. tinignan sila ni Jesus at tinanong, "Kung gayon, anong ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray at ang mabagsakan nito ay matutulog na parang alabok." Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sa oras na iyon sapagkat nahalata nilang sila ang pinapatamaan niya sa talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluhin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa gayon, may sasakdal nila si Jesus sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito, Guro, alam po naming totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis sa emperador o hindi? ngunit alam ni Jesus ang kanilang masamang layo, kaya't sinabi niya,
Akin na ang 1 denaryo. Kanino ang larawan? At ang pangalang nakatitik dito? Sa emperador po, tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita at sa kanilang pagkagulat sa kanyang sagot. Hindi sila nakaimik. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga Saduseyo ay nagtuturo na hindi muli mabubuhay ang mga patay. Guro, Sabi nila, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay maiwang walang anak, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang mag-anak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa. Subalit, ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, magandang sagot ninyo. at mula noon ay wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, paano nasasabi ng mga tao ang Mesyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang mga kaaway mo ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Ngayon, kung Panginoon ang tawag ni David sa Mesyas, bakit sinasabi ng mga taong siya'y anak ni David? Habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gusto-gustong pagtukayan sa mga ligwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Kinakamkam nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Salamat. Ikadalawampung kabanata. Salamat sa pagkakabasa ng Lucas 20. Muli ang inyong podcaster, si kapatid Elmo o Elmar. Marami kasi tayong nickname. Tinatawag tayong Elm. Sa probinsya, shortcut, El. Pero ang tunay nating pangalan ay Elmar. Ngayon, tayo ay magbibigay ng mga reviews dito sa kabanata ng 20. Nagsimula ang Lucas na ito sa nang si Jesus ay komprontahin ng mga leader. Muli, ang ating binabasa ay series.
hindi tayo lumalaktaw. Kaya kung may mabasa man tayo na hindi ayon sa inyong pakilasa, hindi po ako ang nagsasabi niyan. Ang ating binabasa, kundi ang istorya ni Jesus na nakikipagbaka sa mga pinagkakatiwalaan na magtrabaho sa templo. At hindi nila nalalaman na ang kanilang kausap ay ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Yun ang nangyayari sa istoryang ito. Kaya dito sa Kabanatang 20, muli ang mga dakilang saserdote, ay mga saserdote, chief priest, sabi dito, mga pangunahing saserdote ay kinompronta ang authority ni Jesus. Yun. Kung saan daw siya, sino ang nagbigay. Kasi sila, may nagbigay na authority nila. Bigay ng Diyos nga naman ang authority nila. Kaya, chief priest, taon-taon nag-a-appoint ng chief priest. Tapos, inirarapol yun yung mga candidates. Napapasok doon sa Holy of Holies. Merong division yung templo. Doon sa loob, mga priest na naglilingkod sa mga pagpatay ng mga ino-offer na mga hayop, klase-klaseng hayop, merong nagluluto ng tinapay, parang doon sa table of showbread. Maraming mga pamilyar na ano doon, mga inutos kay Moises na isa katuparan nila. At yung mga pagkain, mga sisinihanda nilang yun, pinakain din nila ng high priest, mga priest din ang kumakain. Sila rin. At yung yung dugo nun, yun lang ang iwiniwisik doon sa tinatawag na kaba ng tipan. Yung kaba ng tipan, iwiniwisik yun. Ang nagwiwisik naman nun, yung pinaka high priest na nararapol, nasa-selected by rapol na siyang papasok sa Holies of Holies. Kaya kung ngayon, nabunot siya yung isang priest na siya ang papasok doon, ayon sa pamilya nila, o basta yung bibita na yan, mga magkakamag-anak na yan. Sa panahon nila Moises, sila Ilisar ang simula niyan, mga kamag-anak, hanggang 2,000 taon. So madami na sila. Yan. So sa madaling sayo, sa dami nilang yan, talagang mangangailangan sila ng maraming support of finance. Talagang pipigain nila ang mga tao ng Israel, mga Israel, na magbayad ng 10% sa kanila dahil sila ay na-appoint para dyan. So nandito nga, kinikompronta na naman. Dahil si Jesus, umi-entra, kumbaga sabi sa mga salitang ang pamilyar sa kalsada, umi-epal na naman ang Kristo. Umi-epal. Kasi bigla siyang susulpot doon sa bigla siyang babasa ng scripture doon. Ang suot niya siguro pantrabaho. Kumbaga sa hindi naman kasi mayaman si Jesus Christ. Kaya ordinaryo ang suot niya. Sabihin natin casual na suot. Yung casual na suot. Alam mo naman ngayon, kumbaga sa example, sabihin natin sa mga churches, mga nasa harapan, nakita mo, o doon, di ba, puro naka-long sleeve, di ba? O, parang hindi siya ganun. Parang ordinary siya na tao na bigla na lang sasampa doon sa pulpito, biglang babasa nung tinatawag na scroll. Kaya nagugulat sila. Kaso nga lang, siyempre siya ay anointed. Naipapaliwanag niya ng maayos at may power. Yun ang pagkakaiba. Kaya nagugulat yung mga priest. Kaya tinatanong siya ngayon, kinokompronta siya. Saan galing yung autoridad mo? Bakit? Kaya ngayon. So, siyempre, hindi naman nila nakikita na siya ay Mesiyas na darating na ipinapangako na lingid sa kanilang paningin. Bagamat yung binabasa nilang scroll, nando doon mismo si Jesus Christ. Sinasabi na doon yung Old Testament. Yun. Ganun yun. Sabi nga dito, ang ilang mga talata sa Lumang Tipan ay tumutukoy sa pagdating ng Kristo. Kabilang ang Isaiah 7:14.
Na naghuhula ng isang birhen na mga manganganak. At Isaias 9:6-7 na naglalarawan sa pagsilang ng isang anak na lalaki na tatawaging kahanga-hanga, tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Kasama sa ibang mga propesiya, ang isang mula kay Jacob, siya mula kay Jacob sa aklat ng Bilang 24:17. At kapanganakan ng Mesiyas sa Bethlehem ayon kay Micah 5:6. At marami pa, napakarami pa. Sa dami ng nakalagay sa Old Testament na darating ang Mesiyas, wala silang alam. Dito mo makikita itong mga chief priest na to, na kumukumpronta kay Jesus kung saan galing ang kanyang authority. Yan. Ganun po yun. Anong nangyayari? So, sa mga propesiya, sinabi nga natin, napakarami. Sa Genesis pa lang, sa unang aklat pa lang, sinasabi na ang Messiah ay darating sa 3:15, no? Sabi dito, speak of yung salin lahi ng isang babae na magka-crush daw sa head ng serpent. At meron pa sa Hosea at sa Salmo, marami. Sa Salmo, sinasabi dito, pinapaliwanag na ang Messiah ay reject kanyang sariling mamamayan. So ngayon, bagamat maraming nakasulat na hindi na pinapaniwalaan, pero may mga sikretong mga Pariseyo na bagamat kumbaga nagkakaroon silang simpatiya dahil sa tindi ng mga mirakulo na ginagawa ng Kristo. Ayun, ang nagbigay sa kanila ng parang isang unawa na sila ay maging isang, kumbaga, curious. Kaya may istorya sa Juan 3, simula sa talatang 3, Juan. Sinasabi dito na may isang Pariseyo, leader ng Pariseyo. Isang sikat na, isang popular na leader. Nagpunta kay Jesus Christ ng gabi. Bakit gabi? Kasi siyempre, pag nalaman na, kumbaga nalaman na sila ay nakikipag-kutsaba o nakikipag-usap kay Jesus Christ, sila ay tinatawag na nagiging nalalagay sila sa alanganin pag nakipag-usap sila kay Jesus. Tinitiwalag, tinatanggal sa Sanhedrin o yung asosasyon ng mga Pariseyo at Saduseyo. Ngayon, nandito yung istorya ating babasahin. Sabi dito, Guro, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak ulit ang isang tao, hindi niya mararanasan ang pagharian ng Diyos. Paano maipapanganak na muli ang isang tao matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isinang? Tanong ni Nicodemo.
Sagot naman ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinapanganak ng espiritu ayon sa espiritu. So, dito, nagtanong yung Nicodemo, bagamat siya ay isang guro, ay isang pariseyo, leader ng isang sekta, hindi niya maunawaan kung paano maghaharian ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, kailangan ipanganak ka muli. Nagtanong siya, literal ang tanong niya. Pares naman ngayon ng mga tao sa mga iba't ibang religion na parang literal ang pananaw nila sa buhay na akala nila tao lang na tumikilos tayo araw-araw. Yun. Parang ganun. Literal na literal. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kailangan ipanganak na muli. Ang tanong, paano nga papasok pa ba raw sa sinapupunan uli ng nanay? Parang literal. Wala talaga siyang idea. Oh. Kaya sumagot si Jesus, ang sabi ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa Isang tao matanda na. Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu. So makikita natin, ang sabi dito, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yun, may dalawang bagay pala. Panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. At kung itutuloy mo to, may sinasabi rin na hindi siya makakakita ng paghahari ng Diyos. Hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinapanganak ng espiritu ayon sa espiritu. So dito, medyo niliwanag ni Jesus Christ na ang pinanganak ayon sa laman, sa magulang ay ayon sa laman. Ngunit, yun ang unang kapanganakan. Pinanganak tayo ayon sa laman sa pamamagitan ng mga magulang. Unang kapanganakan yan. Kaya ngayon, kung ano ka man, ikaw yan, unang kapanganakan yan. Pero may pangalawang, ngunit siya'y ipanganganak ng espiritu ayon sa espiritu. Yan. Yan ang tanong. Yan. Una sinabi, tubig at espiritu. So yung laman dito, it represent according to the born of the water, yung pinanganak sa tubig. Kaya yun ang unang kapanganakan, ipinanganak sa tubig at espiritu. Dito nilinaw ni Jesus Christ sa pangalawang verse, sa verse 6. Sinabi niya dito, ang pinanganak, unang laman, ang sa magulang ay ayon sa laman. Yun yung ipinanganak sa tubig. Ngayon, bibigyan natin ng review paano nangyari na dito nagkakagulo-gulo lahat ng religion. Ngayon, lilinawin ko to sa inyo lahat. Ngayon, hindi na iintindihan to ng kahit na malalaking religion pa ng Kristyanismo. Ngayon, yung pinanganak dito ng laman ay unang kapanganakan, ay sabi dito ay tubig. Ang ibig sabihin ng tubig, hindi talaga literal na tubig. Pero iyon ay form of water. Yun ang tinatawag na sperm cell ng magulang natin. Sperm ng tinatawag na male and female. Yan. Sperm tsaka egg cell. Yan. Yan ang tinatawag na water. Pag nagsanib yan, yun nga nagiging fetus. Yan ang unang nagiging tao. Pinanganganak. Yan ang unang kapanganakan. Form of water ang tinutungkol dito. Dahil unang panahon, wala pang ganun ka-high-tech na science para maipaliwanag ng gusto. Hindi katulad ngayon, naiintindihan natin na tayo ay nagsisimula sa sperm, sa lalaki, at sa egg cell ng babae, at pag yun nagsama, nagiging fetus. So yun ang form of water na tinatawag.
Unang kapanganakan, panganak sa tubig. Hindi po to bautismo. So yung nagtuturo, kahapon may nagtuturo, yung tubig ay bautismo. Nagkakamali po kayo. Ito ay nalilingid sa mga napakaraming religion kung anong ibig sabihin ng tubig dito. Nagkakamali-mali ang pagkakaunawa dito. Kasi ang unang tinutungkol dito, kapanganakan sa magulang ayon sa laman. Yun ang unang kapanganakan. At nire-represent yun sa unang na verse 5 na pinanganak sa tubig at pinanganak sa Espiritu. Dito sa verse 6, niliwanag ng Panginoon na pinanganak ayon sa magulang, ayon sa laman. At ang ikalawa ay pinanganak sa Espiritu. Ngayon, yung Espiritu na pinanganak sa Espiritu, napakarami pong hakbangin para maganap mo yan. Isa lang yung bautismo. Yan, napapaloob yun sa mga pinapanganak ng Espiritu. Naniniwala ka ba, bautismo ang kanang Espiritu? At hindi lang isang bautismo yan. May mga kasunod pang klase ng bautismo. Yan ang tinutukoy sa pinanganak sa Espiritu. Magkakaroon ka ng mga maraming experience. Mararamdaman mo ang Diyos. Makikilala mo ang Diyos. Magiging anak ka nga ng Diyos eh. Pinanganak ka na, anak ka ng Diyos. Yun. Kaya pinanganak na muli yung ayon sa Espiritu. So yung bautismo, isang hakbangin lang yun. Hindi yan yung bautismo sa tubig. Yan. Medyo hindi talaga makikita to, maliban na talagang paunawa sa iyo ng Panginoon. Marami talagang mga naliligaw sa paliwanag ito. Kaya purihin ng Diyos, salamat sa inyo. At naibahagi natin to mga kapodcast. At alam ko na maraming mabubuksan dito sa ating mga kapodcast, sa ating mga kabiliber na makakaunawa ng bersikulo to. Ating dinaan dito sa paliwanag nito dahil kailangan maunawaan to ng mga relihiyosong mga Kristiyano na hindi na ituturo. Yun ang bagay na nakakalungkot dito. So, ano pa ang natin dito? Kaya ating pinag-aralan to dahil ang pinag-uusapan dito kung ano ba ang authority. At nadaan tayo dun sa kapanganakan. Si Jesus Christ ay ipinanganak bilang laman. So siya ang pinaka-role example na si Jesus Christ pinanganak sa laman ayon dun sa tinatawag na miracle. Pero nagmula siya sa tinatawag na genes ni Maria. Na si Maria ay lahi ni David. Kaya siya ay sinasabi na ay panganak sa lahi ni David. Kasi si Maria ay lahi ni David. Doon kumuha ng cells si Jesus Christ. Kaya nga doon sa dugo ni Jesus Christ na nakita doon sa ilalim ng yungib na pinatutuhanan na siyang pumatak doon sa Ark of the Covenant, buhay. Hindi na mamatay yung dugo ni Jesus Christ na pumatak doon sa Ark of the Covenant at doon sa ilalim ng anong yun. Kasi nung mamatay si Jesus Christ, sinabi niya, naganap na, biglang nahapak nga yung makapal na tela. At yung tinutulusan ng kanyang tree, yung puno na yun, biglang nabiyak. Kaya yung dugo ni Jesus Christ tumago sa ilalim. At yung sa ilalim pala doon itinatago ang Ark of the Covenant. Kasi nga, makukuha yun ng mga Romans, kaya itinatago nila. Kaya pala, doon pumatak sa ilalim. Kaya natupad yung kasulatan na maliban lang na magkaroon ng sprinkling of the blood, walang kapatawaran. Kaya yung Ark of the Covenant na yun, doon ini-sprinkle ng mga high priest yung mga offering ng mga tao para mabura ang kasalanan, malinis ang kasalanan nila. So, si Jesus Christ, tiniming, niloob ng Diyos na matago dong Ark of the Covenant para doon mismo yung dugo ni Jesus Christ, doon pumatak doon sa Ark of the Covenant na yun. Para sa gayon, yung kanyang, ang inoffer niya ang kanyang offering para sa ating lahat.
sa kapatawaran ng ating mga kasalanan doon sa Ark of the Covenant. Kaya natupad niya ang kasulatan. Ganun ka, ano yun. Kaganda ng istorya. So, tutuloy po tayo. Ating naipaliwanag ang magandang paliwanag dito sa John. Ngayon, meron na namang parable of tenant. Parable of the tenant. Ngayon, dito sa parable of the tenant, halos pare-parehas ang istorya nito eh. Yung may sinugo ang parang gumawa si Jesus Christ ng parable na nagsugo siya. Nagsugo siya ng ang Diyos na nagsugo ng sa kanyang lupain, sa kanyang ubasan. Ngayon, ito nga yung sa story short, atin na didiscuss na itong mga utusan na to, mga alila, mga upahan, ay itong mga magsasaka na to, ito yung mga inutusan ng Diyos na sa templo, mag-asikaso ng templo, yung kanyang upahan, at buong Israel mismo na asikasuhin nila. Sinabi nga, dumating ang mga maraming propeta, pinapatay nila. Hanggang si Jesus Christ, sinasabi, naintindihan, ito ang tagapagmana, patayin natin. Yun mismo. Pero sinasabi din sa istoryang yan, na yung papatay kay Jesus Christ, hindi patatawarin ng Diyos yan. Meron silang kalakip na tinatawag na kabayaran na mas mabigat, sinasabi. Well, alam nyo, itong Israel na to, simula pa nung panahon na hanggang sa mamatay si Jesus Christ, hindi na natapos ang gulo dito. Hindi na natapos. Nung 70 AD, pagkatapos nung mabuhay si Jesus Christ, 70 years pagkatapos nung umakyat si Jesus Christ sa langit, kinubkob ng mga Roman ni Caesar Titus yung Israel. Kinuha nila lahat ng artifacts kasi nga panay ang rebelde nitong mga Hudyo. Kaya ganoon na nangyari. Bali nagiba ang temple. Nagiba. So nawala ang temple sa panahon. Yung mga artifacts na yun, yung mga may gold na tulad ng mga lampstand, kinuha na niyang dinala sa sa Romans, dinala sa Rome. Kaya doon nawala na yung tinatawag na daily offering ng pag-o-offer ng sacrifice for the sins. Nawala na. So hanggang panahon na to, walang tinatawag na hindi na naibalik yung mula nung 70 hanggang ngayong 2025, hindi na naibalik yung temple. Kaya itong huling panahon, ang mga Israeli, binabalak nilang itayo uli ang third temple. Yan. Kaya maraming factor na hinahadlangan sila. Kaya ganyan, mainit ang ang ginagawang yung parang ginagawang pang sa kanila ay yung Palestine. Para wag silang wag nilang maituloy ang kanilang balak na yan. Sabi ni Jesus Christ, yung sino man doon sa mga tao na yan, na yung siya ang tinayo na pinaka ngayon,
pangunahing bato, rock, na magiging saligan ng pananampalataya ng lahat ng Kristyanismo. Yan. At kung sino ang malagpak, bumagsak diyan sa bato na yan, sabi, mapipisa. Pero ang mabagsakan ng bato na yan, yung rock ni Jesus Christ, mapapowder, ma-ionize, sino man ang mabagsakan yan. Ibig sabihin, pag na-personal ka ni Jesus Christ, delikado ka. Kasi si Jesus Christ, may 7 archangel yan na nakapaikot sa kanya nung makita ni John. Muli kong ulitin to. Kung titignan sa isang tingin, parang sa isang papel, halimbawa nakasulat sa isang papel, na malaking papel, si Jesus Christ nasa gitna, may 7 anghel sa dulo. Pero sa isang tingin lang yan. Pero hindi yan stationary. Nagre-revolve ang mga angel na yan. Umiikot yan kay Jesus Christ ng napakabilis. Kasi mabilis pa sa liwanag, umiikot ang mga angel na yan kay Jesus Christ. Kaya, kung nalalaman natin na si Jesus Christ parang kawawa ipinako, ginawa niya lang yun para tayo ay iligtas. Yung bawat sasampalataya, bawat tao na nais makinig sa kaligtasan. Pero si Jesus Christ, nung mabuhay na magmuli, sinasabi sa Revelation, meron siyang 7 ang archangel, hindi basta anghel, archangel na nakapaikot sa kanya. Yan ay umiikot sa kanya na mabilis kaya walang pwedeng lumapit sa kanya kung tutusin. Dahil parang ano na yan, parang molecule, nasa gitna yung atom, mabilis. Ganyan. Yun ang picture na kung titignan mo ko sa 3D, ganun ang parang isang bolang apoy si Jesus Christ na liwanag na may umiikot sa kanya maliwanag yung mga anghel. Ngayon, kung hihinto yun, yung pinaka-figure nun, pinaka-image nun, si Jesus Christ nasa gitna, merong 7 anghel na nakapalibot sa kanya. Pag yun huminto, yun ang tinatawag na parang isang kisak matang hinto. Pero hindi ganun yun. Umiikot talaga kay Jesus Christ yun. Ipinakita lang kay Apostol Juan kung ano ang tinatawag na meron kay Jesus Christ. So, kung nalalaman natin yung Jesus Christ yung puro dugoy na nakasimento, hindi ganun si Jesus Christ ngayon. Si Jesus Christ ngayon ay liwanag na. Isang nagliliwanag na bagay na hindi natin kaya ipaliwanag. Basta sinasabi sa Revelation na sinasabi siya ay may 7 anghel na nasa palibot niya. Yun ang sabi sa aklat ng Revelation. So, kalimutan nyo na yung nakalagay sa isip nyo na pinapakita ng mga pare, yung mga pari-parian. Hindi yan totoo. Walang ganyan sa Biblia. Yung sinasabi ko sa inyo, binabasa natin sa Biblia yan. Yan ang tunay na identity ni Jesus Christ ngayon. Hindi siya hindi siya tinatawag na parang hindi gumagalaw, hindi gano'n si Jesus Christ ngayon. Ang sabi, nung makita uli siya ay nasa kanan trono ng Diyos. So, bakit Diyos? Ano si Jesus Christ? Diyos nga rin eh. Hindi ka pwedeng tumabi sa Diyos kung hindi ka Diyos kasi walang pwedeng tumabi sa Diyos. Ibig sabihin, nag-uusap silang dalawa. Yun lang yun. Hindi pa natatapos kasi ngayon, pangalawang araw pa lang tayo sa timetable ng Diyos. Sapagkat naririnig naman natin na ang 1,000 taon sa Diyos ay 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa Diyos. So, 2 araw pa lang tayo. 2 araw at ilang segundo sa timetable ng Diyos. Hindi yung naiintindihan natin na hindi na ituturo ng mga
tagapagturo ng mga malalaking religion, si Jesus Christ, hindi na siya yung akala natin na parang mahina o maliit na payat. Hindi ganoon. Wala nang ganoon ngayon. Dahil si Jesus Christ, hindi ka pwede makarating doon sa kinaloroonan ni Jesus Christ. Nasa 7 heaven si Jesus Christ. Hindi nga tayo pwede makarating sa first heaven eh. Kahit sino pa yung gumagawa si Elon Musk, wala. Ikamamatay niya na lang yan, hindi siya makakarating sa second. Baka itong tinatawag na solar system, hindi siya makalampas dito. Solar system pa lang yan. Solar system natin, umiikot yan sa araw. Baka hindi niya malampasan yan. Kasi Mars pa lang, ang tagal-tagal ng pinaplano, hindi nila. Diba? May susunod pa, Mars, Mercury, Venus, meron pa, marami pa, hanggang Pluto pa yan. So, iyan ang solar system, hanggang Pluto. So, pagkatapos niyan, void, space. Tapos yung pinakamalapit sa ating stars, na may pangalan na, natin mo na, nakalimutan ko yung pangalan. Pero pinakamalapit na stars sa atin, 13.5 ata, 13.5 light years ang layo. Yung ratio ng light years, ibig sabihin, ang bilis mo, kasi bilis ka ng liwanag ang travel mo. 13 taon kang biyahe papunta doon. Pero ang bilis mo kasi balis ng liwanag. Wala pang naiimbentong ganong sasakyan. Kahit na yung pinakamabilis na supersonic missile ni Putin, hindi pwedeng tumapat doon sa kasing bilis ng liwanag. Yun. Kasi yung supersonic nila, 20 times faster than sound. Yung 20 times faster than sound, isang kisap mata, nandoon na eh. Ang bilis-bilis na nun eh. Paano yung faster than light? Kasi mas mabilis ka ng sa liwanag. So, mayroon bang sasakyan na ganun? Wala. Kaya yung pinakamalapit na bituin sa atin, 13.5 light years. Ang tagal ng biyahe, 13 taon na kasing bilis ka na liwanag bago mo marating. So, yung mga iniisip nila, hindi natin alam, pero imposible yan. Kumbaga sa na makagawa sila ng mga bagay na yan. Kasi, ang angel lang may capacity na mag-travel ng ganyan. At tulad nga na sinasabi ko na yung nakabantay kay Jesus Christ, yung nakapalibot kay Jesus Christ na mga archangel, umiikot sa kanya yun kasi mabilis pa sa liwanag. So, walang pwedeng lumapit kay Jesus Christ. O, imantakin mo, ganong kalaki si Jesus Christ? Kasi yung mga angels na yan, na super laki yan eh. Yung isang angel nga na pumalit kay Satan, niyayakap ang earth, ganong kalaki yun. Para madaling sukatin. Kaya yung yakapin ng earth. Yakap niya. So, ganong kalaki ang anghel yan. So, ibahin na natin pananaw kay Jesus Christ. Napakasimple ni Jesus Christ, pero sa power at saka yung kanyang tinatawag na simple sa pangalan. Kasi yung pangalan niya, ang ibig sabihin yung Jesus Christ, Savior eh. Ganon yung, kaya kahit simple lang, pero meaning ng Savior. Kaya hindi natin pwedeng alisin yun dahil yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, I am who I am, sinasabi ng Diyos. Ako ay ako. Kung sinabi niya, ang tatawagin niyo akong Father, in the name of Jesus, yun ang gusto niya. Ako, I am what I am. Hindi kailangan, kasi kung magbibigay ng Diyos ng pangalan, baka 1,000 pangalan, bago ka matapos sa pagdarasal mo, pause ka na dahil 1,000 yung bibigkasin mong pangalan. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Sinimplihan niya lang, ibig sabihin kaligtasan. Yun, yung Jesus Christ na yun. Ang meaning yan. So, at tayo ay dadako sa usapan naman ng, ang ibig ko sabihin dito, kung inaakala natin si Jesus Christ, si Jesus Christ, mahal tayong lahat. Yun ang totoo niyan eh. Mahal tayo ng Diyos kahit sino ka pa. Mahal ka ng Panginoon. Kasi pinaghirapan ka. Naghirap nga siya eh. Kaya nga lang, pagdating ng judgment, hindi tayo pwedeng i-absuelto ni Jesus Christ. Kasi yung Father God ang magja-judgment at saka yung Holy Spirit. Ganun yan. Hindi na siya pwedeng makialam doon. Kasi tapos na yung panahon niya.
Yung panahon niya, iligtas tayo. Yan, magsakripisyo siya para sa atin. Ganon katindi ang si Jesus Christ. May binanggit pa dito na sinasabi tungkol doon sa Lucas na yung tungkol sa pagbibigay ng buwis. Tayo, yung utos ni Pablo, sinabi ni Jesus Christ na ang kay Caesar ay para kay Caesar, ibigay kay Caesar, ang Diyos para sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi niya talaga pinagbabawal na ang mag-rebelde tayo sa government. Ang sabi niya, ibigay natin yung ayun sa atin. Hindi tayo nagtuturo na sumuway. Ang problema lang, minsan nakaka-discourage, katulad yan. Ang dami namamatay sa bahay. Yung mga tax natin, nilulus tayo ng mga walang yan. So, tama lang talaga na minsan, magbigay tayo ng tinatawag na ingay o tinatawag na komento. Dahil karapatan natin yun, dahil mga tayo ay nagbabayad. Babayad tayo ng mga permit, ng mga ID, license, kung ano-ano pa, lalo sa mga seaman, napakaraming training na binabayaran. Lahat ng party na yun, may number yun, pupunta sa mga organisasyon ng Marina, ng Marine. Yun. Ngayon, tungkol naman sa Diyos, sinasabi niya, ibigay mo naman, sabi, rendered mo ang para sa Diyos. Ngayon, sinasabi nga naman na mayroong nanghilimos dyan may nangangaral sa mga kalsada. May natuturo sa mga iba't ibang churches na binabasa yan. Mas maganda na si Pablo na may trabaho. Kumbaga sana may kabuhay, may diskarte sa buhay. Kaya, kumbaga sana, hindi niya kailangan masyado ng alalay ng mga ganyan. Ginagawa kasing profesyon ng mga ngayon, nagiging pastor. Pastor, pinag-aaralan ng tinatawag na institusyon. Nagiging college degree ang pastor. Walang ganyan tinuro sa Bible na magiging college. Kasi ang pastor, isa yan sa kaloob. Actually, pinakamababang kaloob yan, pastor. Ang unang kaloob, kung babasahin natin, sinasabi, at nagbigay si Jesus ng kaloob. Una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta. Kaya kung iisipin ninyo, noon may propeta, ngayon meron pa rin prophet kasi kaloob nga ni Jesus Christ yan. Yan. Pangatlo, evangelist. Yan. Ako nga, papakilala ko sa inyo, isa akong evangelist. Yan. Hindi ko sinasabi na pastor ako. Hindi po kay pastor, hindi po kay evangelist, hindi pwedeng maghawak ng tinatawag na enclave o yung kapulungan. Pwede po yan na katulad na lang ni si Evangelist Almeida, napakalaking grupong hawak. Ganun yan. Hindi lang pastor ang pwedeng humawak ng tinatawag na organisasyon o kalipunan ng mga nananampalataya. So, ngayon, evangelist at darating dito pa lang na sumusunod yung pastor. Iba yung pastol. Yung pastol, Tagalog yan. Yung pastor, English yan. Ang Tagalog niyang pastor pa rin. Walang Tagalog yan. English na salita yan, pastor. Ang meaning niyan, nagpapakain, to feed. So kung nagpapakain ka ng salita ng Diyos, yun ang pastoring. Yun. Ngayon, sa Bible, walang itinuro na may institusyon para maging pastor ka. Walang ganun. Ay kung mag-aaral ka rin lang, pag-aralan mo na yung tinatawag na, kung may tinurong ganyan, pag-aralan mo na yung apostol. Apostol. Nung pag-aralan mo sa Bible school, mag-aaral ka ng apostol. Kaya nga lang, ang apostol, hindi mo pwedeng pag-aralan yan kasi nga, kaloob yan . Ano yung kaloob? Yan ay isang actual na tinatawag na buhay, katulad nila Pablo, si Pablo, huling apostol, sinabi niya. Bagamat siya ay huling tinawag, pero nasaksihan niya
Narinig niya ang Panginoon. Talagang tinalaga siya, inappoint niya. Anointed yung inanoint. Nasaksihan mo ang Kristo. Nasaksihan mo ang Kristo, nararamdaman mo ang Kristo. Kinakausap ka ng Kristo. Yun. At sa higit sa lahat, ginagawa mo yung power, yung miracle. Kailangan makita sa iyo yan. Yan ang mga tanda ng isa kang apostol. Yan, ganun po yan. At ang huling-huling kaloob na binabanggit ay yung teacher. Yan, yung teacher. Kasi hindi porke nag-aral ka ng teacher ka, yun ang kaloob sa'yo ni Jesus. Hindi po ganun yun. Spiritual na ano yun, na tinatawag na virtue o kakayanan. Meron kang ability na magturo ng mga spiritual na bagay. Hindi tungkol sa mga verb, hindi tungkol sa mga consonant, hindi tungkol sa sayat, hindi yan tungkol doon. O ano man, mga pinag-aaralan sa secular, hindi yan doon. Tungkol yan sa spiritual na bagay na nakikita mo. Katulad ngayon, pinaliwanag ko sa inyo yung yung John chapter 3, na hindi nalalaman yan kahit nag-aral pa sa Bible school. Kasi kung ano yung pastor na nagturo doon, yun ang alam niya. Kasalin-salin lang yun. Kasi wala naman silang alam, kaya nga tinuturuan sila doon. Once na naggawa ka ng bagong doktrina doon, tatanggalin ka nila sa organisasyon nila. Parang parang mga parseyo. Ganon yan. Sa atin sa panahonan, may mga moderno sa parseyo. Pero hindi yun para hadlang, para tumigil tayo sa pananampalataya. Ganon yan. Sapagkat hindi yun sapat para mapigilan tayo sa ang pananampalataya natin sa paglapit sa ating Kristo. Marami na nananampalataya kahit na hindi nila alam ang bagay na yun. Kasi may mga mananampalataya naman na hindi na kailangan, kumbaga maramdaman lang nila ang Panginoon. Basic lang naman sinasabi ng Panginoon, lumayo ka sa kasalanan. Isa-isayin pa ba natin? Basahin nyo na lang sa Biblia. Basta yun na ayaw ng Lord. Doon tayo doon tayo mahihiwalay. So, ganun lang naman yun. Hindi naman ako nagsasabi nun. Actually, nahiya nga akong banggitin yan dahil siyempre, isa rin akong makasalanan. Di ba? Kaya nga sa huling panahon, nakikita ko na kailangan na akong magpilit na lumapit, magpatuloy. Kasi sagana ako sa tinatawag na kaloob. Hindi ko ginagamit. Kaya ngayon, na-desisyonan ko na gamitin na sa Panginoon. At ating tutuloy, mag-desisyon tayo sa ating Panginoon sapagkat walang mawawala kung maghirap man tayo o ano man ang natin. Andyan ng Panginoon para yakapin tayo. Kailangan lang ng pananampalataya sapagkat ang Panginoon ang may likha ng buhay. Yun ang totoo yan. At siya ang nagtuturo na tayo ay ipanganak na muli. Yan. Hindi yan sinasabi ng isang hindi relihiyon na nagsabi niyan. Si Jesus Christ ang nagsabi niyan. Kaya, kung sinasabi niya, halimbawa, sinasabi ninyo, kayo, o sila, isang born again, hindi po sinasabi yan. Alam niyo kung bakit? Sa exact meaning yan, ipinanganak muli, ibig sabihin, una, anak ka ng nanay mo, anak ka ng father mo, anak ka ng magulang mo, unang kapanganak. Ikalawa, anak ka ng Diyos. So kung kaya mo sabihin na ikaw born again, huwag mo sabihin ikaw born again. Sabihin mo, anak ka ng Diyos, kasi yan talaga eksaktong meaning yan. Anak ka ng Diyos. Huwag mo na pa ikot-ikutin kung talagang huwag mo sabihin born again ka. Dahil nakakasama ka sa religion ng born again. Hindi religion niya. Personal experience natin yan sa Panginoon. Walang pwede magsabi na born again ka. Kundi yan, sa sarili mo, nalalaman mo yan. Yan. Pananampalataya. Kung paano mo nalalaman sa sarili mo na tayo nagkakasala, ganun din yan. Nalalaman mo ikaw ay namumuhay sa Panginoon. Ganun. Ngayon may istorya dito, sa huling-huli dito, na sinasabi naman ng mga dito, sa Saduceo, na wala raw pagkabuhay na magmuli. Yan. Sino ba nagsasabi na, sino bang sumasang-ayon sa walang pagkabuhay na magmuli?
Sino bang ano diyan na hindi pwedeng mabuhay na magmuli? Kasi ang alam nila, maraming religion na ganyan na hindi naniniwala sa pagkabuhay ng muli. So, kasi may naka-discussion ako. Ang sabi nila, paano nilang nalalaman na ikaw ay dalawa o tatlo? Kasi sila sabi ng Biblia, tayo ay may tatlong bahagi. Yung espiritu, katawan, ay yung katawan, kaluluwa o soul sa English, kaluluwa, at espiritu, yung ating mind, yung ating mind. Yung kaisipan natin, yan ang espiritu. So, ang kaluluwa natin at saka mind, parang spiritual yan na kinakailangan ma-attach sa physical na may mga ito kasi science, mismo science hindi nila kaya ipaliwanag yan kasi hindi naman nakikita ang kaluluwa eh. Naka-attach yan sa bone at saka sa marrow natin, sa skeleton natin at saka sa yung spirit naman natin, yung sa tinatawag na sa brain natin, connected doon sa pababa ng mga tawag dyan, yung mga ugat na nakonekta sa brain. Diyan nag-aano ng impulse yung at para maunawaan ang ating brain at yung ating soul, yung ating mind pala, excuse me, mind. Diyan nakakonekta yan. Yung kasi kung titignan, kung marami naman nagbubukas ng ng bungo ng tao, pinapakita kung ano yung nasa loob. Mga ano lang naman taba yung brain, taba. Kumbaga diyan nakakapit yung pinaka-brain na spirit natin diyan sa napakalambot na bahagi na yan. Diyan nakakapit. Yan. Hindi. Kaya, kung magkakaroon ng problema yung spirit natin, yung spiritual natin, na may maling tinatawag na kaisipan, mali, maapektuhan ang buong katawan natin. Halimbawa, katulad ko na naranasan ko naman gumamit ng mga illegal substance dati. Naging rin naman ako. Siyempre, kung tumitira din ako ng mga spirits na magagandang klase, mamahaling spirits, alam niyo na yan, mga spirits. Yan, ano man nangyayari? Diretso sa utak, nagkakaroon ng tinatawag hallucination. Yun. Hindi yung pinaka-spirit natin naapektuhan kung ano-ano nangyayari doon. Yun. So, itong mga salita ng Diyos ay pawang mga espiritu yan na pag pinaniwalaan mo, nandoon yan sa brain. Nagpuproduce ng something na spiritual. Ganyan. At nagkikreate ng magandang polarity na sa ating physical na impulse, sa ating soul. Kaya yung soul natin nagiging healthy, masayahin. Ang reaction noon, ang pinaka-reflection, healthy heart. Yung healthy heart, pag maganda ang bomba niyan, siyempre yung distribution ng blood mo, yung blood natin, nakakarating sa malayong bagay ng ating being, ng ating mga katawan. Kasi kung uunawain natin, ang pagbomba ng heart natin na yan, merong patulak at saka pahigop yan. Yung vein at saka, ano pa ba yung sa mga category ng mga nursing category kasi yan. Ano ba yung vein at saka hindi ko na maalala eh. Basta dalawa yan, isang patulak, isang pahigop. So, kailangan mag-circulate yung blood na yan. Yan. So, yun ang mga reflection sa atin ng spiritual. Bukod pa doon, pagpanaw nitong katawan na to, na pinag-uusapan dito, na
So sinasabi, meron bang may pagkabuhay bang magmuli? Yung tinatanong ng sa Lucas 20, talatang 35. Ating babasahin para Ang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, Ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. dito sinasabi, meron daw na, kasi ang nangyayari kasi dito sa usapan na to, kultura. Kultura to ng Israel eh. Tayo, hindi naman natin kultura to. Kultura to nila Moises. Pero, kultura na gawa-gawa lang nila. Sapagkat si Moises, hindi nag-utos ng ganito. Na yung asawa ng namatay na lalaki, ipasa dun sa lalaki na kapatid. Walang ganong istorya sa commandments ng wala, hindi mo mababasa yun. Gawa-gawa na lang nito, salin-saling lahi na nangyari. Ngayon, dahil doon, nagkaroon sila ng paniniwala na walang ikalawang pagkabuhay. Kasi nga, sino magiging asawa noon? Hindi mag-aagawan sila sa kabilang buhay. Parang ganyan din yung tinuturo ng ibang relihiyon dyan, na pag namatay ka na tinatawag na martyr ka, sa kabilang buhay, meron kang 70 virgin na asawa. Ganito rin ang tinuturo na masyadong karnal. Hindi ganyan si spiritual, hindi ganyan ang tinuturo ni Jesus. Ito ang tinuturo ni Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. So, ang mga born again pala, yung maboborn again, yung magiging anak ng Diyos, pagin nga, mula yung bubuhayin, hindi na mag-asawa, wala raw pag-aasawa sa kabilang buhay. Ngayon, yun ang sinasabi ng Kristo. Yun. At si Jesus Christ, sinabi rin ni Jesus Christ, na sinabi niya na si Abraham ay ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, hindi yun mga patay, sabi, mga buhay. So kahit na pumanaw ka dito, hindi ka na nga mamamatay. Yun ang walang kamatayan ang tao. Kahit sino ka pa, wala kang kamatayan. Kaya nga lang, wala kang kamatayan, ang ibig sabihin, hindi ka na mamamatay, ikaw na yan. Pero pag napunta ka doon sa tinatawag na parusa, walang hanggang parusa yun. Hindi ka mamamatay, nandoon ka lang. Yun ang ayaw na mapuntahan. Inaano na yung Panginoon. Tinutubos tayo doon. Papunta na tayong lahat doon. Tinutubos lang tayo. Kaya kailangan bigyan natin ng halaga yan, katubusan na ino-offer ng Diyos. Kasi grasya lang yan. Grasya. Binibigyan tayo ng grasya. Hindi tayo mahalaga kung tutusin. Pero binigyan tayo ng pagpapahalaga. Siya na ang gumagawa niya para sa atin. Ganun kabuti ang Kristo, si Jesus. Dinanas niya lahat ang dapat natin na tayo ay dadanas para tayo ay matupos sa kasal. Siya ang dumanas para tayo ay tubusin. Kaya paulit-ulit na usapan to. Napakababaw na usapan to. Hanggat maaari, ayoko nang pag-usapan ito eh. Kasi parang napakababa, parang mahinang klase ang Kristo eh. Hindi naman ganoon ang Kristo. Kung titignan mo ang Kristo, sa ngayon eh, naglalagablab ang mata, dumalubas ang dalawang espada sa bunga. Yun ang kaanyuan ng Kristo. Bakit lumalabas ang dalawang espada? Hindi yun para sa atin o sino mang makasalanan. Dahil may mga anghel si Jesus Christ na pwedeng i-execute kung gusto niya tayong paluin o bigyan ng parusa o patayin. Hindi niya kailangan kumilos ang kamay, hindi.
Kasi napakaraming anghel ni Jesus Christ. Billions. Ha? Ganun. Pero hindi, si Jesus Christ mismo ang nakikialam. Kasi baka hindi, kumbaga sa hindi tayo pansinin ng anghel. Pero pag may utos yang si Jesus Christ, natatakot sila. Kasi lumalabas sa bunganga ni Jesus Christ ang espada na pwedeng pumatay sa kanila kahit anghel pa. Oh. Ganon yun. Kaya natatakot sila. So kahit na naglumalabas sa bibig ni Jesus Christ, pinakikita ni Jesus Christ kung gaano siya ka-powerful at ka-awesome. Awesome, yung katindi. Pero hindi yun para sa atin. Tayo, patayin tayo, hindi mamamatay tayo. Kasi binigyan lang tayo ng buhay hanggang 120. Ha? Ang 120 lang ang buhay. Ang buhay natin dati, ang unang mga tao, 1,000 ang buhay nila. Kaya sila Noah, umabot yan ng 630. Pero sila, mga naunang tao, sila Abel, sila Adam, 900 plus. Kasi 1,000 ang pinakasiling ng tao noon. So, ang tao noon nagiging giant. Kumbaga sa nagkaroon sila ng affair sa mga angels. Kung paano nangyari yun, parang ngayon ata, gusto na namang i-develop ng mga scientists. Kung paano nagkaroon ng giant. Kasi nga yung ang mga fallen angel nakarating sa lupa, yun ang mga offspring, mga giant. Ngayon, dahil sa ayaw ng Diyos yun, pinatay lahat ng tao. So makikita mo, kung gusto patayin ng tao, hindi ka na pwedeng seryosohin ng Lord. Isang baha lang, patay tayo, di ba? So, nabali mo, isang galaw lang natin, pwede tayo mabalian ng buto. Wala na. Tempo na tayo. So, hindi na kailangan ng Diyos na ni Jesus Christ na gumanti pa sa tao dahil alam niya ang tao, 120 lang ang ceiling. Andun ka na sa sinasabi ng Diyos na kapahamakan o yung impyerno. Hindi niya na kailangan gumanti pa. Basta ang gusto niya, iligtas lang ang tao. Dahil nakatadhana na sa atin ang kamatayan sa ayaw at sa gusto ninyo. 120 kung ikaw ay mag-iingat. Pero kung hindi ka nag-iingat, baka 20 na lang matira. Huwag naman sana sa ating mga kapatid. Tuloy tayo. Yun nga, isapan na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Diyos yan ng mga buhay. So lahat ng pumanaw, alam ng Diyos yun, buhay yun. Kahit na nandun sa impyerno, buhay yun. Hindi na mamatay yun. So, ganyan kasimple na dapat tayo magpasalamat na tayo ay, dati ayoko nabuhay ako. Gusto ko, bato na lang ako. Bakit pa? May mga bato naman, di ba? Walang pakialam, matigas. Wag sa tisurin ka, wala kang ego. Biyakin ka, at least wala kang pakiramdam. Bato ka eh. Isa rin sa tinatawag na species ang bato sa mundo. So, maging bato na lang ang pinakamaganda. Naging bato ka na lang. Kailangan maging tao ka pa. Di ba? Ang hirap maging tao. So, bagamat mahirap, kumbaga sa may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Yun ang ating tingnan. So, kailangan seryosohin natin ang Panginoon. Kailangan tumawag tayo sa pangalan na yan. Hindi mo kailangan ng religion para pakinggan ka niyan. Kailangan mo, sarili mo mismo. Kailangan natin. Sarili natin. Huwag mo intindihin yung mga kakatabi mo kahit sino. Basta tumawag ka sa Panginoon. Didinggin ka niyan. Nagpakahirap na nga yan para sa atin. Tumawag ka lang, kailangan niya. Yun ang nais niyan. Tuloy tayo. Kaya tumawag tayo sa Panginoon. Ako, ganito ako. Tumatawag ko sa Panginoon. Paikot-ikot lang ako dito sa bahay ko. Tumatawag ko sa Panginoon. Tumataas ako ng kamay. Pagpupuri pa ako. So, ano pagmamalaki ko sa Diyos? Di ba? Wala akong pagmamalaki sa Diyos. So, yun nga. Marami ang mga religion dito sa istorya ng Sadducee na hindi naniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Merong mga ibang mga religion na akala nila, hindi sila naniniwala na dahil ang sabi nila, ang God ay iisa. So nagtanong ako, ikaw ba ay iisa? Oo, sabi nila. Kasi wala naman sa pinangahawakan nilang aklat yan na may ganyan na may tatlong bahagi ang tao. Ngayon, kung ikaw
ay iisa lang. Pag namatay ka, hindi ba ililibing ka sa ilalim ng lupa? 6 feet below the ground. Sabi niya, oo. Eh, sino yung pupunta sa paradise na may makakasamang mga virgins? Paano kang, nasa ilalim ka nga ng lupa eh. Ibig sabihin, pag pumunta ka doon, hindi ka na lang isa, dalawa ka na. So, napakasimpleng usapan eh, kumbaga nabubuksan mo ang isipan nila na yung kanilang sinasabi, kailangan i-dig out nila. Kundi maliligaw sila, mapapahamak sila. So yun, kailangan. At walang tinatangi ang Kristo. Sino man na manampalataya sa Kristo, kahit ano ka man, kahit anong lahi ka sa Pilipinas, pag naniwala kay Jesus Christ, ililigtas ka ng Jesus Christ. Pinangako niya yan. Hindi lang yan para sa mga Kristiyano o taga Manila. Kahit saan lupalop dito, kahit saan probinsya ka pa. Kahit ano pang salita mo, si Jesus Christ alam ng lahat ng salita. Dahil sila ang nagbigay na para magka-iba-ibang salita. Sila ang gumawa niyan. So, dito sa isa pang huling pinag-usapan dito sa Lucas 20 ay tungkol naman kay David. Dineclare ni David na sinasabi, "The Lord said to my Lord," ang sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Sit at my right hand." Umupo ka sa aking kanan until I make your enemy your footstool for your feet. Yung tungtungan daw ng paa. So dito, makikita natin dito, nakita ni David itong pangitain niya to at propesiyang ito noon pa sa panahon pa ni David, na nakita ni Haring David. Bagamat itong si Haring David, isang Hudyo to, na nagsulat ng Salmo, inapplicable to dito sa Biblia. Na sinasabi niya, umupo ka sa aking kanan, sit at my right hand. So ngayon, nagtatalo-talong religion ng mga Kristyanismo. Diyos ba si Jesus? Hindi Diyos, hindi Diyos. Sino ba ang pwedeng tumabi kay Jesus Christ sa Diyos? Kundi ang Diyos din. Hindi pwedeng anghel. Kasi nga, ang anghel, alila yan. Hindi pwedeng uupo sa tabi ng Diyos. So, kung uupo ka sa tabi ng Diyos, kung tao ka lang, hindi ka nga makakarating sa first heaven eh. Diyan pa sa seventh heaven. So makikita mo, si Jesus Christ ngayon, sa ating panahon na to, kasi ngayon mismo sa ating oras, minuto na to, na ito ay applicable kay Jesus Christ, na sinasabi na siya ay pinapaupo sa tabi ng Diyos. Kanang trono ng Diyos. Hindi mo magagawa to kung hindi ka Diyos. Sabihin nila, dalawa ang Diyos. Di ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang paliwanag ito. Pinapakita to upang maalaman natin na may dalawang bahagi ang Diyos. Katulad nating mga tao. Meron kang katawan. Kung sasabihin mo wala kang kaluluwa, yun nga yung sinasabi nila, pupunta ka pa sa heaven. Hindi ka pupunta kasi nilibing ka na eh. Sinong pupunta sa heaven? So may dalawang bahagi ka. Yun ang sample ko dito. Na si Jesus Christ, bagamat naging tao nung umakyat sa heaven, isa ng Diyos. Bagamat hindi totally dinideclare kasi dahil doon sa tinatawag na time element. Mahalaga yung time element. Hanggang kasi ngayon, dinideclare ang salvation. Dinideclare ang salvation. Pinapaliwanag, pinapaunawa. Isa na nga itong ginagawa ko. Pinapaliwanag ang salvation. Pinapangaral. Kasi panahon pa ngayon ng pagliligtas. Yan ang panahon. Pag dumating natapos na yung panahon na yan, si Jesus Christ, magiging ano na siya, ma-acquire niya na ang lahat ng bagay. Sinasabi, babalik sa kanya ang lahat ng bagay. Ang lahat ng paghahari. Yun na. At para maipresenta naman niya sa Diyos. Kasi si Jesus Christ at ang Diyos pwedeng mag-merge. Pwedeng mag-merge. Pwede silang humiwalay
sa bawat isa, pwede silang mag-merge. Ganon sila, hindi sila pares ng tao na pag humiwalay ang kaluluwa mo, tigok ang katawan mo. Sila hindi ganon. May sarili silang being na buhay sa sarili nila, pwede sila maghiwalay. At pwede sila uling magsanib. Ganon. Kung pag sa tubig, bibigay tayo ng example, sa isang tubig, merong dalawang tinatawag na elements. Yung element ng tubig, bagamat tinitignan natin na tubig yan, ang element niyan, dalawang oxygen, isang hydrogen. So may dalawang element yan. Oxygen at hydrogen. Pero pag nagsanib, tubig na. Yun ang ibig ko sabihin. Pwede silang maghiwalay, pwede silang magsanib. Ganon din ang kahit na yung tinatawag na mga matitigas na bagay, kahit na yung mga diamond na yan, may mga element yan na pwedeng ihiwalay, pwede rin, pag nagsanib naman, matigas na bagay, kundi isa ng diamond o topaz, kung anumang mga mamahaling bato. Kahit na sa metal, ganun din. May mga tinatawag na elements yan. Ganun din ang Diyos, may elements. Pwede sila magsanib. Kasama ang banal na spirito. Yan. Si Jesus Christ naman, pwede magsanib sa Kanya ang mga angel niya. Kaya nga sa atin mismo ngayon, ang Holy Spirit, sumasanib sa atin. Yun ang katunayan na tayo isang elemento at ang Holy Spirit ay isang major element na sumasanib sa atin, naninirahan sa atin. Isa ring magandang example. Ayan. So, yun po ang ating binahagi ngayon sa aklat ng Lucas. At natapos tayo sa mga elemento na nakikita natin na iisa pero hindi isang mga materials, isang mga matter, pero maraming elements na involved. So, ganun din ang Diyos. May tatlong elemento ang Diyos. Yung Father, yung Son, at saka Holy Spirit. Tayo namang tao, ang major elements natin, ang ating brain, ang ating soul, at yung pinaka-center ng ating katawan, yung ating heart. Yan. Yung heart natin, ang tinatawag na central battery natin, nagbumubong ba ng puso para mabuhay tayo. So, yun po ang mensahe ngayong hapong ito. At yun nga po, ating prophetic ngayon, medyo hindi tayo walang bagong prophetic, kundi yung si Jesus Christ ay nasa gitna ng 7 lampstand, menorah, ang tawag nila lampstand, golden lampstand na rumerepresent sa mga archangels. At ang 7 archangels na to ay umiikot kay Jesus Christ. Kaya yun ang terrify na awesome, yung kagila-gilalas na personality ni Jesus Christ ngayon. Hindi lang siya, kung ewan ko lang, sinong sculptor ang kayang gumawa niya. Basta si Jesus Christ ngayon, hindi yung kawawa na puro duguan. Hanggang ngayon, duguan sa paningin nila. Hindi ka na si Jesus Christ ngayon. Ibahin na ninyo ang pananaw ninyo. High-tech na tayo. High-tech na. So, nangyayari ngayon sa atin, katulad dito sa, baha-baha na yan, sapagkat patuloy na babaha ayon sa propesiya, sa prophetic. Kasi nandiyan nga yung angel. Kasi yung angel na yan, hindi naman yan 1 linggo lang o 1 taon. Patuloy na gagawa yan. Kasi hindi natin masasabi kung millennium o 100 years na nandito yung gagawin niya yung sinasabi sa kanya na woodworm. Basta yun ang gagawin niya. Walang sinasabi. Bago magkakaroon ng interval uli, 100 years na naman, pwedeng ganon. Hindi natin, walang sinabing ganon. Basta ngayon, patuloy na gagawin niya, ang pagbaha na yan. Kaya nakita natin, simula ngayong taon na to, matindi ang pagbaha. Tuloy-tuloy na yan.
At sa ibang lugar naman, tagtuyot naman, yung mga ilog naman nila, mga lawa naman nila, natutuyo naman. So yun ang ginagawa nila ngayon para i-devastate ang tao. Kaya nga, sinasabi ko, hindi na kailangan seryosohin ka ni Jesus Christ. Hindi, mas binigyan tayo ng 120 at kung 20 lang pumanaw ka na, pumunta na doon sa kahatulan, sayang ang in-offer ng Jesus Christ na habang buhay. Mawa-waste away natin yun, masasayang. So, ganun. Sa madaling sabi, hindi yan religion. Personal mo yan. Ikaw mismo ang involved dyan. Hindi. Walang magagawa sa actual ang religion sa atin. Wala nang magagawa. Kaya nga lang, dyan sa religion, siyempre, nagkakaroon ka ng magandang pananaw sa fellowship. Yan ang mga hatid yan. Pero sa religion din ka minsan mai-Istanbul, ganun din. May-Istanbul ka, matatisod ka sa mga tao nasa loob. Kasi akala nila mga ano na sila, pero yung pala sila nagiging katitisod. Katulad ng mga Pharisee. May mga Pharisee sa churches minsan, masyadong galaling. Pero pag gusto mabida sila, may ganun. Hindi na mawala yun. Kaya si Jesus Christ lang ang titignan natin. Kasi walang magagawa sa atin yung mga tao na yun. So ako magre-recommend ako kasi ako maatin ako sa CCF diyan lang sa Almar at saka sa CCF ng Tereses. At sa aking mga makilala kapatiran sa sa BCA, meron tayong mga mabubuting mga kasama diyan sa BCA. So, ang tinitingnan ko, hindi yung fellowship, hindi pangalan, kasi walang pangalan. Tinayo lang yan para sa identity ng grupo. Pero yung mga tao dyan na nasa loob yan, namumuhay sa pagsunod sa Panginoon, yun ang ating tinatawag na pinapakisamahan. Ganun po yan. So, at meron nangyari ngayon, si Torre, yung general. Kaya naman natin sinasabi to kasi pangalawa sa bukod sa pangatlo. O hindi natin pangatlo kasi pangalawa sa presidente yan. Sa tinatawag, commander-in-chief. Yung general si Torre. Nawala na sa pwesto. Diba? Biglang nawala. Ngayon, sinasabi ng Lord sa akin na yung pagkawala nila ni Torre, hindi yan sa ikasasama. Bagkos gagamitin niya ng Lord na maging ma-appoint pa yan sa isang magandang pwesto para makatulong sa problema ng administrasyon ngayon. Maaaring mapunta yan sa DPWH para ayusin ang mga taong mga corrupt dyan sa DPWH. Yun ang sabi ng Spirit sa akin. Well, ako hindi ko naman, wala naman sa balita yan, kaya lang. Sasabihin ko na rin kasi sayang na pinaramdam sa akin ng Holy Spirit ang mangyayari. Kasi ang napapansin ko, madalas nakikita ko yung mga international. Sa national kasi, walang pabalik-balik yan, bahanan naman yan. At yung patuloy sa ngayong September, yung tinatawag na career na mag-open up ng career, ang sabi ng Lord na mag-endeavor tayo sa career at saka doon sa finance, yung mga klase ng mga finance, tayo dyan, sumali tayo, actually, sa financing, marami ang kaso, hindi rin ako positive sa pero yun ang sabi ng Spirit sa akin. Na sumali, kung may alam ka dyan, sumali ka. Ngayon sa career naman, mag-open up ang Lord ng career. Ngayong September. Ngayon, mismo, ngayong September. Malamang kasi, ito, matagal ko sinabi ito, siguro 3 weeks ago na. Pero dahil nakikita ko ngayon, na ipapatupad talaga yung tunay na pagbabago sa mga project ng gobyerno, talagang mabubuksan ang mga iba't ibang mga opening ng trabaho. So, yun pa lang maaaring maging dahilan. Kaya, nire-remind ko ulit na tayo ng career natin.
i-apply natin, mag-apply tayo para magkaroon tayo ng source. Samantalahin natin yung basbas ng ating Panginoon. Maraming salamat sa gabing hapong ito. Ito ang iyong Mensaheng Kaligtasan podcast, Mensaheng Kaligtasan Kristo Jesus, sa pangunguna ng iyong diakono, si Elmar. Maraming salamat po sa inyong lahat.